dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente. Kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So, hindi ho namin siya makita na parehas. Thank you, Mr. President. I will no longer dwell on the Operation Romanov, despite the fact that thank you to Senator Judge Rafi Tulfo who told me that about the dates. And I will not even mention or tackle the conditional threat. But I was looking at this NBI letter dated 2nd of December 2024, marked as Annex I. This is prosecution's P4-5 exhibit. Invited respondent Duterte to appear in connection with the investigation of the alleged grave threats. Mr. Witness, nakasaad din po dito sa sulat na iniimbestigahan ng NBI yung mga banta laban sa kanya at makakatulong po dito ang kanyang pagharap sa investigation. Tama po ba ito, Atty.? Yes po, Your Honor. Tama po yan. Dahil po hindi personal na pumunta ang ating Vice Presidente, ano po yung naging epekto nito sa investigasyon ninyo sa mga banta laban sa kanyang buhay? Gusto ko lang malaman, ipinagpatuloy nyo po ba ang investigasyon ng NBI? What is now the status of this investigation? Yes, sir. Una, since yung second letter ng Vice President through her lawyer, may sinasabi doon na may threat sa life 6 months ago pa. So, nung trinay naming i-check yun, Your Honor, ang nakita lang naming relevant information as to the security, yung pagbabawas ho ng 75 PNP personnel from BPSPG, if I'm not mistaken. And then, I think transfer ho yata yung mga personnel na yan sa Manila. And then, when we check the record, yun nga, merong pang, based on the COA record, merong pang 335 more or less, if I'm not mistaken, na security personnel ang Vice Presidente. So, other than those facts, wala ho kaming makitang relevant na security issue dahil yun nga, hindi naman nag-appear ang ating Vice Presidente, hindi naman sila nagbigay ng any information na pwede namin pagsimulan po. So after that, you did not pursue anymore the investigation on the threats against the Vice President? Ang alam ko, ang aming intelligence service ay may monitoring na ginagawa from time to time. I ask this question, Mr. Witness, and for the our people. Kasi hindi na po yung Operation Romanov, hindi na po itong conditional threat. Kung hindi, ito ba ay nabigyan ng accorded the same level of attention dun sa mga threats na inyong nakukuha gaya ng binabanggit natin na threat di umano ng ating Vice Presidente? Kasi ang tanong, hindi rin naman po nagpunta sa inyo ang Pangulo o ang Speaker of the House, and yet you pursued your investigation. So in that way, paano nyo may explain ito, Attorney Lotok, Yes. na ginawa nyo talaga yung lahat ng inyong magagawa para imbestigahan din yung threat laban sa pangalawang Pangulo? Opo, Your Honor. Magkaiba po siya. Yung grave threats na inatter ng Vice President against the President, apparent po siya, Your Honor. Nakita po namin. Nasa video, in-authenticate namin yung video, nag-testify yung mga may personal knowledge na in fact sinabi niya yon. So, malinaw ho na nag-exist yung utterances na yon that qualifies the crime of grave threats. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente. Kasi nga, hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. So, hindi ho namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Ang sa Presidente, apparent siya. So, definitely under the law, ang NBI can motu proprio undertake an investigation. Dito sa Vice Presidente, allegation siya. Wala kaming ma-validate na information. So, hindi ho pa magti-trigger yung investigation doon. But I am sure, insofar as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous ho yung monitoring yan at naghahanap po sila ng mga lead para masolidify yung information na yan. Thank you, Mr. Witness. I know the law.
Presidente, Vice Presidente, Speaker, pwede nyong tingnan at imbestigahan yan. But I feel na importanteng maipakita natin sa taong bayan that same level of attention ang ibinigay po natin. At we also, if we need to walk the extra mile of investigating, we have to do it in the name of fairness. So, yun lang Opo. po yung nakita ko, and siguro yung sinasabi nyo nga po, hindi sumapat yung inyong mga nakalap na mga impormasyon. Whether the information ay kulang or hindi kayo nagkaroon ng access sa mga information na to, kaya po hindi nagtuloy. Opo, Your Honor. That is insofar as the Cybercrime Division is concerned.